Mabibigyan ako ng aking reaction dito sa sinabi ni Boying Rimulya kagabi, no? Kagabi pa sana to, kaso lang antok na talaga ako, natulog ako ng maaga. Eto sa sinabi niya na bakit daw magtatago si Bato de la Rosa, tapos parang nanggigigil siya ba, no? Syempre naman, natural lang 'yon, no? Sa isang tao na magtago or umiwas siya. Karapatan naman ni ni Senator Bato de la Rosa na mag-ingat at mag-isip kung ano yung pinakamainam niyang legal na hakbang. Natural lang yon sa isang tao na humanap muna siya ng paraan para protektahan niya yung sarili niya. Diba, habang may mga kinaharap na seryosong usapin katulad ng mga kinaharap niya ngayon, hindi naman ibig sabihin nun ay umaamin na siya, no, sa anumang akusasyon. Hindi naman siguro masama kung magtago muna o umiwas pansamantala si Senator Bato de la Rosa habang pinag-aaralan niya ang legal na option, di ba? Karapatan din niya ang protektahan ng sarili niya at maghanda sa namang posibleng mangyari na aarestuhin siya at dalhin doon sa The Hague. Diba? Magiging mapanganib ang kanyang buhay, hindi natin alam. Diba? At eto naging intelligence yan, alam niya yung gagawin niya. No? Yung ama ko nga nagtago din siya. No? Nagtago din siya sa mga pulis ng 7 years. After 7 years, nahuli man siya. Tapos, nagkaroon ng hearing, na pawalang sala after 9 months, no? Nakalabas sa kulungan at salamat sa Diyos kasi hindi napatunayan. Anyways, etong sinabi ni Boying Rimulya nakakapanggigil din, no? Hindi naman agad na nangangahulugan na pag nagtago ka, guilty ka na. Tapos sinasabi pa ng iba ng kriminal. Okay lang na sabihin na kriminal ka dahil napatay mo yung mga kriminal, 'di ba? Yung mga addictos, no, yung mga rapists, no? Yung mga lango sa droga. Poprotektahan talaga ni Senator Bato yung sarili niya habang hindi pa dumadaan sa tamang proseso. Mag-iisip yon, no? Kasi kung dadalhin siya sa The Hague na hindi man lang nilitis dito sa ating local courts, anong mangyayari? Habang buhay? Ilang taon? 'Di ba? Talaga yun ang dapat niyang gawin. Kasi kung magpapakita siya tapos hulihin siya ng administrasyon ngayon na walang isang salita, no, na sinabi noon na hindi makipag-cooperate sa ICC, pero anong nangyari? 'Di ba? Nahuli nga yung dating president natin na maganda naman yung ginawa sa Pilipinas. No, kahit sino pang interviewin niyo diyan except sa mga artista, no? Yung mga ordinaryong Pilipino na naka-feel ba, no, nakaranas sa magandang pamumuno ni Rodrigo Duterte, no? At eto kung huhulihin siya tapos hindi siya ililitis dito, kikidnapin na naman siya. Diba? So, kailangan niyang magtago. Yun. Kahit kung ako dadalhin ako sa ICC, hindi man lang ako makapag-prepare, magtatago talaga ako. Protektahan niya yung sarili niya. Lalo na kung iniisip ng tao na yon o ni Senator Bato de la Rosa na baka ma-detain ako, no? Tapos dalhin ako doon sa ibang bansa. No? Dalhin ako sa The Hague. Tapos walang malinaw na paglilitis dito sa local court. Napaka-unfair, no? Lahat naman tayo protektado ng ating batas dito sa Pilipinas. Mga ordinaryong Pilipino man, lalong-lalo na, siya ay isang senador. 'Di ba? Mas lalong protektado, no? Lahat naman tayo pantay-pantay. Maordinaryo ka man na tao, mataas man ang tungkulin mo sa gobyernong ito, kailangan kang protektahan ng batas. Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt.